Ayan, amazing. Amazing morning! Amazing morning! Ayan, grabe. Isa pa nga, amazing morning! Amazing morning! Ayan, grabe. Sipag nyo naman. Okay lang ba? Palakpakan naman natin yung sarili natin. Grabe, kasi alas 8, alas 9 na ng gabi. Abutin mo tayo ng ating gabi. Di ba? Maulan, pero thank you kasi nagpunta pa rin kayo dito, no? So, it really shows your dedication na matuto, ma-inspired. Hopefully, hindi ko kayo ma-disappoint. Okay, so thank you so much kay Coach Mike sa pag-imbita sa akin dito. Alam niyo po, yung grupong ito talaga naman, kinakabahan ako. Kasi mga icons to sa industry Alam mo yon. So, for my network marketer, talagang nagkaroon na ng pangalan sa industriya. At ako po, ang i-share ko po sa inyo, ako po ay new blood. Sino yung mga new blood sa industry? Okay lang, taas ang kamay. Yung first time mo mag-network. Ayan, di ba? So, ganun po ako. So, I don't have any connections. Yung may babalikan ka na lang. Tapos, papipiinin mo na lang kasi maganda yung I Am Worldwide. Wala po akong ganun. But before I start, I just want to introduce myself. So, I'm Mentor Jerby Martinez Sumayan. Okay, so what's my background is that I used to be an OFW. Ayan, meron ba mga OFW dito? Okay lang ba? Taas ang kamay. OFW. Saan bansa po kayo? Malaysia. Ano yun? For good na or bakasyon lang? Ayun. Bakasyon lang. For good. Wow, grabe. Congratulations, mens. No? Palakpakan naman natin. Kasi ako po, isa yan sa mga mission ko. Nung ako ay nakapag-for good, sabi ko, I want to use my story para makapag-inspire ng maraming OFW na makapag-for good din. Okay? So, if you will listen carefully about my background, about my story, I'm pretty sure may inspire mo yung isang OFW na prospect mo. Okay? So, prior to that, I worked for 8 years in abroad. 2 years sa Mongolia and then 6 years naman sa Macau, sa isang hotel and casino. So, okay naman, ang sahod ko nasa 50,000 pesos per month. Pwede na ba? Pwede na, no? Pero parang maliit yun Pero ako na yung medyo mataas na sahod nun sa Macau. Okay? Pero dahil sabi ko nga, gusto ko yumaman. Ayan, di ba? Gusto ko yumaman, sabi ko po, I don't have a dream job. But I have a dream life. Sino mga ganon? Diba? Whatever it takes, gusto ko yumaman kahit ano yan. Basta legal, moral, ethical, sige, gawa ko dyan. Diba ganon ako? Kaya ako po, bago pa man din ako napunta sa I Am Worldwide, ito na po. Ay, sorry. Bago yan. Ito po, naging isa po pala akong financial educator. Okay, so financial advisor po para mas familiar kayo. So technically po, negative ako sa ganitong business. Sino yung mga negative nung simula? Okay lang, taas ang kamay. Lahat kayo positive. Diba? Negative po ako. So ako mismo, as you can see me right now, ayaw ko po ng ganitong negosyo. Kasi sabi ko, ang corny niyan. Hindi ko linya yan. Hindi yan para sa akin. Kasi, alam mo yun, yung tipo ko, gusto ko ganito lang, flex lang, ayaw ko naman ganyan, benta-benta. Diba? Pero gusto ko yumaman, hindi ko naman ikakayaman yung pagyayabang lang sa Facebook. Diba? Yung post-post mo dyan. So, inaral ko po yung personal finance. So, if you have to ask me about mutual funds, stock market, crypto, healthcare, insurance, lahat po yun meron ako. Kasi naniniwala ako na yun yung way para yumaman ako. Kasi yun yung napapanood ko sa YouTube. Diba? Pero sa realize, sabi kong ganon, paano ko yayaman kung yung lahat ng investment ko manggagaling lang sa sahod ko? Sabi ko, paano ko yayaman dito Ibig sabihin, kailangan ko pala talaga magtrabaho para may pang-invest ako. Okay? So just imagine, yung dating OFW, dating sobrang negative sa business, is now one of the Diamond Elite Executive ng company. Diba? So, thank you, Lord. Diba? Basta ikaw po, malinaw kung anong gusto mong makuha dito sa negosyo. Later on, I will also share kung paano natin na-hit yung rank na yan. Diba? Sa kalooban ng Diyos, sana may matutunan kayo. Okay? So, ito po.
paano nga ba napunta si Mentor Jerby sa ganitong business? Sabi ko nga po, hindi po ako para sa network marketing. Alam mo yun, mas gusto ko pa nga mag-model eh. Hindi pong ganun. So hindi po talaga ako para dito. Pero, grabe lang kasi ang naging way ni Lord para mapunta ako sa ganitong industry, yung mother ko po nagkasakit. So my mother was been diagnosed with kidney failure. Okay? So sino yung mga nag-join dahil sa party? Okay lang, taas ang kamay. Ayan. So marami din talaga opportunity. Kahit anong produkto yan, basta networking, gawa ka dyan. May mga ganun pala talaga, no? Kasi ako, hindi po ako na-attract dun sa idea na yayaman ako dito. Nung una, ang gusto ko lang talaga product. Tapos, yun na po yun. Kaya ako po, nag-join ako December 2018, but I work out the business year 2021. So I was inactive for more than 2 years kasi nga sabi ko, ayoko ng ganyan, nasa abroad pa ako nun, may sahod naman, tapos may part-time ako as an educator, bakit ko pa gagawin yan? Okay na yung product sa akin. Pero just imagine, nakikita ko may mga kabataan dito, di ba? Ito mga mentors, no? Kasi I believe this is really one of the wisdom na masasabi ko na, alam mo yun, worth sharing and really worth inspiring. Probably to you right now, hindi mo papansinin ang barley. Like si Mens. Ilang taong ka na, Mens? 26. Kailangan ba niya yung barley? Di ba hindi? Hindi mo papansinin ang barley kapag bata-bata ka pa. Ganon din naman ako. Pero just imagine the idea na kahit ayaw ko pala ng barley, kapag nagkasakit yung parent mo, at the end of the day, ikaw ang mauubusan. Gayahin natin si Mentor Teji, pakisabi nga, Diba? More than 500,000 of my entire savings being an OFW naubos sa hospitalization ng nanay ko. Masipag po ako. Sabi ko kay nanay, dapat ipang tatravel natin yan, ipang i-enjoy natin yan. Bakit naman napunta sa hospitalization? Kagustuhan ba niya? Hindi naman, di ba? Pero syempre, ginawa natin ng paraan na mapaoperahan yung nanay ko. Ito yung mga kidney stones na na-extract sa katawan niya. And prior to that, ang barley po natulungan si nanay dahil sa kanyang hypothyroid. So yung thyroid problem niya po, that was also subject for operation. Bago sa operahan sa kidney, dapat maging stable muna yung thyroid niya. And gladly, hindi na na-operahan dahil sa ating amazing pure organic barley. Grabe po talaga. Kaya sabi ko, nung pinanghahawakan ko lang po dito, lalo na sa mga bago, ang panghahawakan mo, kahit ma-reject ka man, di ba, hayaan mo lang. Pero sasabihin ko sa iyo, you will never know, meron kang isang tao na pwedeng mabago yung buhay dahil sineran mo sila ng barley. Diba? Kaya never stop sharing our product. Ako po, product lang po talaga yung habol ko. Kaya kung ikaw ang gusto mo dito, yumaman, seryosohin mo ito. Diba? Kasi ako nung naintindihan ko yung negosyo, later on, 2021, 2022 po, nagkaroon ng account yung nanay ko. Nilagyan ko po sa J package. And you know what? This coming June, she will be awarded as one of the millionaire circle ng ating company. Diba? She is a Ruby Elite Executive. Diba? Tapos, nakahit din ng travel incentive natin sa Hong Kong. Alam niyo, mentors, what I really love about this business, ang nanay ko po ay panganay sa 15 magkakapatid. Konti, no? So just imagine kung gaano kahirap yung buhay namin. When I was studying in college, ang trabaho lang po ng nanay ko, katulong. Ang sahod, 2,000. Baka hindi niyo isipin na Mens, mukha ka namang mayaman. Pinagkaloob lang yan ni Lord. Pero talagang grabe yung hirap na pinagdaanan namin. Kaya sabi ko talaga doon, kahit ano, gusto ko yumaman ako. Kaya nga first option ko abroad eh. Alam mo what's really good about our business? Kasi dahil sa I Am Worldwide, nung naisip ko, paano si nanay wala siyang healthcare? Kasi nga senior, mahal na. Wala rin siyang insurance. Sabi ko, naku, lagot na naman ako nito. Baka mag-back to zero ulit ako kapag may nangyari ulit sa kanya. You know what I realized? Ang ganda ng system ni I Am Worldwide kasi through that,
nabigyan ko ng magandang retirement program yung nanay ko. Grabe, palakpakan niyo po yun, no? So, ito yun nung inawardan namin. So, I'm very excited for her kasi umaakyat siya ng stage. Makita mo yung baliktad, di ba? Pero kasi ako, yun yung happiness ko din na maipakita na grabe lang kasi you have the chance na ipa-experience yung ganong opportunity na ma-awardan yung nanay mo na never nangyari on her life. Kasi nga, galing kami sa hirap. Okay? And then, ito mentors, no, I just have to flex. Bakit kailangan natin seryosohin si I Am Worldwide? When I was working abroad, so in total, 10 years po akong empleyado. What I got is a 34 square meter na row house lang. Nakaka-inspire. Di ba? Empleyado ka for 10 years, tapos 34 square meter row house. Nung simula, hindi ko pinapansin. Nung pandemic, dyan ako natulog. 2 years akong lockdown dyan. Sabi ko, grabe Lord. And there will be time talaga na wherein even God, you have to question. Sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Nagsipag naman ako, nag-abroad na nga ako, pinakamalupit, I tried to stay single na nga para mas makaipon pa ng malaking pera. Tapos ito lang yung bahay na meron ako. Sabi ko, ang sikip, alam niyo, 3 hakbang ko lang, gate na. Pag humakbang ako ng 2, toilet na, 1 hakbang, kwarto. Tapos nakahiga ako dyan sa sofa lang ng nanay ko. Kasi I myself hindi magkasya dun sa kwarto. Di ba? Sabi kong ganun. And I really remember, sabi ko nung gabing yun, nung pandemic, sabi ko hindi pa pwede to. I really pray so hard, sabi ko year 2020, sabi ko hindi pa pwede to. Ayoko ng ganito maliit, masikip, mainit, alam mo wala kaming aircon. Sabi ko ganun hindi pa pwede na ganito lang. And you know what? After just 1 year, 1 year po, napatayuan ko yung nanay ko ng 2-story house with roof deck, fully paid in cash. Dahil lang po yan sa pagbebenta-benta ko ng barley. Kaya never question our product. Kasi sobrang ganda po talaga ng produkto natin. Alam mo, nung pinapagawa ko yan, sabi ko, Nay, bakit tayo magpapagawa ng bahay? Lahat nagbebenta, wala tayong trabaho. Alam mo yun, basta sinanay, sabi nga, basta magpagawa ka lang kasi yung bahay namin na maliit na to, punong-puno na ng barley. Sabi niya, hindi ko mawari kung bahay pa ba to, stock room. Hindi sa araw sobrang mainit kasi nga puno-puno, box-box yung mga barley natin. Diba? Pero grabe din pala yung parent natin. No? Parang feeling ko, siya yung binigyan ng vision ni Lord na magpagawa ka na ng bahay, sabihan mo yung anak mo. Sabi ko, oh, gusto mo kapag-demand, akala mo bibili lang ng banana Q, ah. Sabi ko, gano'n, magkano yung bahay? Pero grabe lang talaga si I Am, na hindi ko namalayan, mapapa-furnish ko, tapos fully paid pa in cash. Alam niyo kung bakit? Hindi ako in-approve ng BDO. Nung nag-a-apply ako ng loan, na-decline ako kasi, business mo, sir? Barley po. Yung networking, hindi pwede po. Sabing gano'n. Ang gigil ako. Sabi kong, parang sa account ko pa naman kayo, dinicline nyo ako. Diba? Pero, eto naman, on my 3rd year sa industry, dito na ako nakatira sa SMDC condominium ko sa Bikutan, Parañaque. Diba? So, just imagine, 2 years. Diba? Doing the business, meron kang ganyang resulta. At pwede sabihin yung yabang ko kasi naka-Jeep Wrangler ako. You never know when saan ako nagmula. Si Mentor Jerby po nagsimula sa mountain bike lang. Year 2020 po, grabe. Sabi ko, gusto kong balikan yung mentor ko eh. Kaso, alam niyo ba sino mentor ko? Si Mentor Peach. Mentor Precious Grace Kapili. Kasi sabi ko, kala ko ba yayaman ako dito? Yung tipong pag mayaman ka, gagwapo ka pa lalo. Yung tipong ganun. Yung 2020, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Naka-backpack ako, may paper bag, may belt bag, tapos magdi-deliver ako ng barley sa LBC, pipila ako 3 to 4 hours. Sabi ko, hindi to nakakagwapo. Nakakapangit to, nakakahagard. Alam mo yung ganon, so sabi ko, grabe talaga. Pero I have to embrace it kasi pag kayo mentors, nahihirapan kayo sa first year nyo, you have to embrace the process. Kasi sabi ko, okay lang to, bago lang naman, siguro sa simula lang to. Yun yung nasa isipan ko, so medyo kumita, ang nailabas motor.
NMAX. Bakit NMAX? Pambihira, nasa row house na nga kami, yung mga kapitbahay ko, lahat sila de kotse. Ako wala nang maparkingan. So kahit gusto ko maglabas ng kotse, wala akong maparkingan kasi nga, alam mo yung row house, pati kalsada, wala na pinarkingan na. Diba? Pero hindi din kasi ako marunong mag-drive. Sino yung hindi marunong mag-drive dito? Taas ang kamay. Year 2020, doon na ako natuto magmotor. Just imagine, year 2020, tapos na motor ako, may meeting kami ni Mentor Fish, ang yabang-yabang ko, kala ko ang gwapo ko, naka-NMAX ako. Sila naka-Lambo, naka-sports car, ako naka-NMAX, sabi ko, power talaga to. Sabi ko gano'n. So syempre, hindi na nagtagal yun, I got my first car, Montero Sport. So brand new yan, grabe lang, no? So 9-seater, tapos ang good news, hindi ka marunong mag-drive. So, 3 months po, meron akong personal driver, ang yaman ko, di ba? So, nagkaaway kami ng driver kasi nagmamadali, may meeting pa ako, umuwi ka. Alam mo, the following day, natuto ako mag-drive. Ganun pala yun. Pag kailangan mo, matututo ka. No? And right now, what I'm driving is a Jeep Wrangler Rubicon. Ayan, si Dunang is first in our company and grabe lang si Lord, no? Kasi commonly, ang merong mga ganito, mga artista eh. Si Jake Cuenca, Richard Gutierrez. Alam niyo ba kung magkano halaga nito? Almost 6 million pesos po. Two doors kasi yan, so limited edition din po siya. Sabi ko, 6 million pala tong kotse ko. Brand new ko din po kasi yan nakuha. Oo, grabe si Lord, no? Nagsimula ka lang sa mountain bike, tapos ngayon ang dinadrive mo na Jeep Wrangler. Kaya nagpunta po ako sa Bicol, walang sinabi yung daan doon. Tarang dire-diretso lang ako, sabi ko magaling pala ako mag-drive, depende lang pala sa kotse. Kasi nung Montero, tamad na tamad ako mag-drive eh. Inaantok ako, pero pag ito yung dala ko, wala. Ang sarap ng sounds, wala kang pakialam sa mga humps. Alam mo yun? So, ganun siya. Ito, mentors. So, dito tayo magkakaalaman. Ito po yung aking timeline to success. So, year 2021, I get a 2-story house para kay nanay, fully paid in cash. 2022, Montero. 2023, a condominium. Tapos, year 2024, a Jeep Wrangler Rubicon. Pwede na ba? Pero alam niyo ba, mentors, itong resulta ko na ito, basic lang to. Pakisabi, basic! Basic! Basic pa lang po ito. Hindi pa po ito yung promise ng industry natin. Alam niyo ba yun? Siyempre, kita mo naman, pag sinabing bahay Siam Worldwide, magkano? 30 million, 50 million, mga ganun yung presyuhan. Sa akin, magkano lang naman yung bahay ko, nasa 6M lang din. Diba? Hindi pa yan yung promise. Pag sinabing kotse, meron pang supercar. Diba magkano yung supercar yung Lambo? 25M. Diba? So itong resulta ko po na ito, somehow, masasabi ko siya na basic pa lang. For beginner, not bad. Yabang ni Mentor Jeremy, wala pa kami ganyan, di basic pala. Diba? Pero kaya nga sabi ko lang din naman, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Kasi I myself, mentors, I couldn't believe na magkakaroon ako ng ganitong result. Yung Montero ko, nandun lang sa Montalba, walang gumagamit. Sabi ko, ano naman ito? Doble-doble yung bayarin ko. Pero okay lang kasi sabi ko, pag in-upgrade ko yung Jeep Wrangler ko, kailangan ko yung Montero ko. Diba? Siyempre, maglalabas tayong supercar. Diba? Yung tipong ganon. So mentors, eto, gusto kong may pakita dito sa inyo. Kung ikaw nagsisimula ka dito sa negosyo na to, alam mo naman siguro na network marketing yung negosyong ginagawa niyo, tama? Yes. Mentor, sa ganitong negosyo, it's very important na meron kang resultang pinapakita. Okay? Bakit si Siam Worldwide ibang-iba sa ibang network marketing? Kasi sa ibang network marketing, they don't understand yung tinatawag natin na formula. Alam nyo ba yung formula? Siam Worldwide. Sino nakakaalam?
O, si mentor lang. Diba? Ang formula po sa I Am Worldwide, on your first year, probably rank up millionaire. Tapos first car. Then, after ng first car, sabay-sabay yung tatlo na yon. So, ikaw bahala. Basta within a year, makuha mo yun, then you're good. Diba? First car, after that, sports car. After ng sports car, supercar. After ng supercar, saka ka maglalabas ng mansyon. Kasi ang bahay dito, mentor, sabang patagal, patas ng patas ang presyo. Dati sila mentor may 30 million lang. Ngayon sila mentor Marlon nagpagawa 50 million. Eh yung mentor ko hindi magpapahuli. 100 million! Diba? Rest house mansion yung pinagawa. Grabe yung mentor ko na yun. Trendsetter sa I Am Worldwide. Kaya sabi kong ganun, mahirap pag didikit ako ang direct, tas wala akong resulta. Nga. Alam nyo, Mens, kahit pa paano ikaw, meron ka namang panlaban. Mens, may first score naman ako. Oh. Alam mo yun, may confidence ka pa din kahit pa paano. Kasi syempre, nauna siya eh. Given na yun. Magulat ako pag wala siyang resulta. Diba? So, mentor, sa ginagawa nating negosyo, you can't really, tawag dito, iba yung pakiramdam ng may responsibility. Sino yung mga car-achiever na dito? Okay lang, taas ang kamay? Naku, lagot mentor. Ba't walang car-achiever? Serious problem. Diba? Serious problem yun, Mens. Kasi sa amin, sa MVP, hindi naman siya mandatory, hindi naman gano'n. Choice mo pa din naman yun. But as much as possible, we really explain yung benefit of having your first car, especially on your first few months, maximum na 6 months. Pag first car, hindi naman sinabi maglabas ka kaagad ng, ng Everest eh. Well, kung market mo, OFW, ako ang ilalabas ko nga dapat, Bius lang eh. Pero bakit Montero yung nilabas ko? Alam niyo kung bakit? Sabi ng mentor ko, syempre mentor ko, laman mas standard. JB, maglalabas ka ng first car, Bius, means di pa ako marunong mag-drive, di pwede na yun. Magbibiyos ka. So ano ilalabas ng downline mo? Tricycle? Pwede ba? So meaning to say, you yourself, you're setting a standard to your team. So kailangan, galingan mo kasi upline ka eh. Leader ka eh, di ba nagagawa ka ng grupo, you should set a standard. Kaya ako kahit, yung Montero, kaya ko ba to? Alam mo yun, daming pumapasok sa isip ko. Sabi ko, pag ako talaga di kumita, mukhang magagrab ako, mukhang maglalalamog ako. Sabi ko, ang daming pumapasok sa isip ko. Kaya Montero ko, walang sticker ng I am. Sabi ko, pag ako talaga na walang pambayad dito, grab talaga to. To be honest, but it never happened. Pero part yun ng pagdududa ko. Kasi nga hindi ko, alam mo yun, hindi ka sigurado, Lumis, magkano yung Montero ko? 35K monthly. Diba? Yung tipo, kaya ko to, sabi kong ganon. Grabe yung kaba. But you know what, mentors? On the very first day na naglabas ako ng Montero, nung una hindi ako nagla-live. Hindi ako nagla-live. Kaya ngayon kung nagla-live ka, wala ka pang first car, ang tawag sa'yo, malakas loob mo. Makapal mukha mo. Bakit? Nakapag-live ka eh. Ako kasi hindi ako nagla-live. Sabi ko, ang pangit, hindi ko ang gulo to. Dilit, ang pangit ang boses, ano ba naman to? Ganun ako. Nung simula, never, well, picture pwede pa kasi i-edit mo, ang gulo ka, yung mga ganun, meron ka pang pwedeng magawa. Eh yung video, naku, ang pangit ng boses. Dilit. Alam mo yun, pero alam nyo, nung naglabas ako ng Montero, sabi ko, pambihira, hindi yung car achiever ha. Bakit naglalig tapos nagtitimpla ng barley? Ay, talon talaga ako sa kama ko. Mens, nag-live din ako, wala pang hilamos. Bahala na to. Sa isip-isip ko, kailangan ng pambayad ng bills. Ganun sa mens. Yung mga ganung bagay,
Di ba, yung mga ganong bagay, hindi mo yun may explain kapag ikaw wala kang responsibility. Kahit tumita ka ngayon, mens, dito, ang tanong ko, mayroon ng millionaire circle, taas ang kamay. Ano ba naman to? Sila Mentor Liobe lang. Di ba? Kaya ka hindi nagmi-milyon. Di ba, mens? Naku, mens, mukhang dito lang yung topic ko. Nagigigil ako. Di ba? Kaya ka hindi ko nagmi-milyon kasi nga wala kang responsibilidad. Come what may ka lang dito. Kumita ka, binulsa mo, ano lumaki sa'yo, tiyan mo. Ano resulta mo ito, mens? Di ba? Lagot ka. Sorry to say mentors, pero kasi kami, sa grupo namin, lalo na sa Team MVP, nagka-mentor pitch upline ko eh. So talagang alam mo yung influence niya to really set a standard. Ako mentors, alam mo kung ano yung mindset ko, share ko sa inyo. Ano ba yung mga pwedeng checkan dyan? Chinikan ko yung formula, chinichekan ko yun. Nag-rank up na ako, Sapphire. Kailangan pala, first star. Kailangan pala, millionaire. Ganon. Tapos ako, mayabang, sandali, ang daming Sapphire. Ayoko nun, masyadong crowded. Dapat mag-ruby man lang ako, makatawid ako sa isa. Ganun ako. Nung maraming views, sandali, pang views. Dito tayo sa mas mataas, sa Montero tayo. I always make sure, one step higher ako sa crowd. Ganun yung sineset ko na mentality. Kaya nga ako nag-jeep eh. Kasi ayoko mag-Mustang, ayoko mag-Camaro. Yabang mo, sige. 6 million. Diba? Pero grabe mentors. Yung sipag na binibigay ko ngayon, parang pagod na ako. May talk pa. Sige. Alam niyo yung mentors, you will really have to drag yourself. And you know what's happening there? You really save a lot of time. Ang laki ng time na natitipid mo. Bakit? Just imagine, kinumpress mo yung resulta mo. Ang sabi ng mentor ko, eto tandaan nyo to. Maglalabas at maglalabas ka pa din. Yung first car mo, ilalabas mo din yan. Pero bakit mo pinapatagal? Ano yun? Baka naka-supercar na kami, ikaw first car ka pa lang, tapos 6 years ka na sa IAM. Means ngayon ko lang afford, power. Diba? Mentors, if you have the chance to speak sa mga BOD, sa mga top earner, grabe yun. Kaya minsan, lumalayo ako kasi dominante, mamaya mabulungan lang pag kinabukasan, maglabas na kaagad. Kasi ganun ako, natitrigger ako kasi mentors, highly dominant person ako. So talagang dominante ako, ayoko yung naiiwan ako when it comes to result. And I always make sure talaga na laging one step higher ako sa crowd. So, kung ikaw gusto mo ng ganon, good for you. Kung ayaw mo, choice mo din. Diba? Kasi matatagal ang comments. Tumatagal yung million mo kasi nga hindi ka humakataw, gawa nga ng wala kang responsibilidad. Tapos ang i-discuss ko, mentor Coach Mike, paano magpa-J? Nanggigigil ako. Huwag na natin i-discuss yun. Diba? Kasi yung basic nga na hindi nyo pa nagawa. Hanggang, sorry ha, okay lang, hindi naman ako apply. Mapagalitan bigla. So, ayan mentor. So, walang personalan, mentoring lang to, magalit kayo sa apply nyo. Ay, sa akin pala, wag sa apply. Diba? So, ayan, nagto-billboard tayo, Baliw na baliw din ako dyan. Grabe, billboard ako. Diba? So, grabe magbigay ng value ang I Am Worldwide Men's. O, sino ng mga Sapphire dito? Taas ang kamay. Nanggigigil ako. Ano ba to, Men's? Naku, buti pala ako speaker nyo, Diba, Men's? Sapphire? Ba't ba Sapphire? Dalawa. Ay, baka Ruby na dito. Maraming Ruby. Ruby! Wala. Emerald! Ano ba naman ito, Men's? Ayun, Men's. Sige, magpapakais tayo.
Diba? Hindi mens, ang gusto ko kasi maintindihan nyo, the reason why I'm here, kasi nga, I really want to push you as well. Ang Sapphire Mentor, hindi pinapatagal. Meron akong DR, May 12 lang nag-join, ngayon nagpa-project Sapphire na kami. 2 jade na yung napapasok niya, yung kabila niya, tapos na, so, pang-ruby na. Isang side na lang yung wino-workout. Kaka-join lang ng May 12, ang mindset ko, Singapore, mag-hit ka. Ganun siya, mens. So, ang Sapphire, hindi na pinapatagal yan. Pero malaman ko lang, ano yung package? Sino yung naka-jade? Platinum. Gold. Silver. Okay. Adjust tayo konti. Hindi, sa case ko kasi mentors to, mabilis ako magpa-Sapphire, gawa nga ng mostly jade gaming yung ginagawa ko. So, 4 jades lang, tapos na kagad yung Sapphire. Diba? Ganun siya, mens. Kaya ang goal mo, paano magiging jade yung account mo. Kasi kapag jade yung account mo, mas mabilis ka mag-rank up, mas mabilis kang kikita ng millions. Mentors. Huwag niyong patagalin yung associate, mens. Mens, nagninegosyo ka dito, walas 9. Tapos, associate ka. Mens, ang daming matatapon. Ang daming matatapon. Sayang yung effort mo, mens. I'm telling you. Ako, kung meron yung ako ganito, leaders na masipag, ako, executive ka, hindi pa pwedeng associate. Kasi ayoko na, ako kasi yung tipo ng tao mentors na ayoko na yung effort ko na babaliwala. Ayoko na nagbibigay ako ng oras tapos maliit ang kita ko. Kung hindi ako kumikita, sayang, to be honest, wala ako dito. Kaya I always make sure na kumikita ako. At nakakatuwa kasi talagang nasosurpass niya yung kita na pwede kong kitain sa pag-abroad. Diba? So, fast forward tayo, mentors, no? Eto, speaking of kita, so sana malinaw. Hindi siya malinaw, sorry. 4 weeks po ito, I was out for 3 countries and then 1 province. Ang kita ko po nung nasa Leyte ako, 87,250. Tapos yung auntie ko from Australia, constipated, pinainom ko lang ng barley, jade package. Yung pagbalik ko, nag-jade for you ako, 290. Nagpunta ako ng Hong Kong, Macau, 38. Tapos nag-Singapore kami niyan, nasa 32. So ang 1 month income ko po, 447,700. 3 bansa, 1 probinsya, just imagine. Doon ko talaga napatunayan, sabi ko, akala ko para sa nauna lang. Yung ganun. Totoo pala. Darating ka pala talaga doon. Tapos, month of December, 529,000. So, combined income ko for 2 months, 1,024,221. Tapos, ito po yan nung kinash out namin. Okay, so, yun po. And then, ito, nung December, na-experience natin passive income din. 2 weeks, 336,000. Sales match alone nata to. Sales match lang mentors for 2 weeks. And then, dito natin na-experience makahit ng mga luxury incentive like LV shoes, yung part 1, part 2 LV backpack, tapos itong part 3, 200,000 shopping money incentive ang nahit ko. Pero to be honest, hindi 200 ang nakuha ko. Alam yung magkano? 400. Bakit? Ha? Sale. Hindi po. Anong sale? 400,000 po yung nakuha ko kasi na-hit ko yung account ko. Tapos yung account ng pamangkin ko, hit niya 200,000. Means, yung account ko dito nasa 3. Mahigit pa nga yung iba yun. Pero lahat yung nagpa-perform. Kung hindi mo kaya, kasi ang kailangan doon, tripling sipag eh. Ito, 2 beses ko ito na-hit eh. Mentor, share ko lang sa inyo yung mindset ko dito sa part 1. Naglabas ang company, sabi ko, i-hit ko ba yan? Wala pa naman ang grupo. Alam mo yon? Pero pinilit ko siyang i-hit whatever it takes. Ginawan ko ng paraan. I'll be honest. Ginawan ko ng paraan. Alam niyo kung bakit? Ask me why.
Part 1 siya ng company. Ang sabi ko, kapag ito hindi ko na-hit, paano may hit ng grupo ko? Okay? Means, pwede naman tayo bumili ng LV shoes, pero iba yung libre. But more than that item, ang goal ko, paano ako magsiset ng standard sa grupo ko? Eh ikaw nga, means hindi ka nakahit eh. Paano pa kami? Laging ganun. Diba? Laging ganun. Kaya alam nyo, means, pagdating ng part 2, auto-hit ako. Pagdating ng part 3, nag-double hit pa ako. Diba? Kasi nagkaroon ka ng mentality na hindi pwede. Kailangan, pag merong incentive, hinihit siya, means. Hindi pwedeng dadaan lang yan sa'yo. Kasi pakisabi, libre! Libre! Means, hindi nyo yung bibilhin. Hindi natin bibilhin yan kahit ako. Isipin mo yung shades ko, 50,000. Sabi ko, saan gastos 50,000? Pag ito talaga na naupuan, ewan ko na lang. Sabi kong ganun. Nakakabaliw. Tapos yung backpack ko, 200,000. Tapos sapatos, 75. Ay, buti na lang talaga libre. Diba? Kaya yun ang ginagawa ng IAM. Kasi sila press, alam nila, ikaw mismo, hindi mo bibilin, tama? Hindi mo bibilin eh. Kaya binibigay ng libre. Kaya ang goal mo na lang, i-hit mo siya para makuha mo siya ng libre. Okay, mentors? So, luxury and then next to that is travel incentive. Ito ulit. Means, laging remarkable sa akin yung first. Doon ako nang gigigil. Kaya if you're trying to hit your first travel, first luxury, first car, means laging nandyan yung moment. Kaya ilaban mo yan. Alam niyo, mentors, bakit ko hinit ang Singapore? Alam niyo ba kung magkano RQV namin dito? 22,000 per RQV. Ang binibigay ngayon, 6,000. Alam mo ang option 3? 20,000 DR. Tanungin niyo ako anong hinit ko, option 1 or option 3? Option 3. All DRs. Tapos pagpasok ko sa office, Miss, congrats, ang galing mo, na mo Singapore, ang galing mo. Sabi ko, dugot pawis yun, option 3 yun, Miss. Yung inyo, option 1, auto-hit na, DR na lang at mover, problema nyo. Yung akin, hala, tok talaga kong tok, puyat kong puyat. Isipin mo, 5 J's ang kailangan nung may produce. Ay, pero alam niyo yung mindset ko, share ko lang ulit. Marina Bay Sands to. So yung travel natin sa Singapore ngayon, huwag tayo masyado mag-expect, ha, na Marina Bay. Baka todo ka makahype, uy, may Marina Bay kami, Singapore. Mababa pa yung requirement natin, so antayin natin yung memo sa office. Pero ito, Marina Bay. Meron kasing moment dyan, nung nasa financial industry ako, nag-Singapore travel kami. Oh, yabang ko. First Singapore. Ano ba naman yan? Pagpasok namin ng kwarto, 10 kami. Tapos ang baon namin sa backpack, may noodles, may sardinas. Sabi ko, power talaga, yaman talaga kami dito, puro tipid kami. Sabi ko, ganun. So nanggigil ako. And then nung tinignan ko yun, sabi ko, kanya-kanya kasi kaming punta nun eh. Tapos sabi ko, may bayad pala pag umakyat. E di nagbayad ako para ma-experience ko. Pero nung tinanaw ko yung infinity pool, sabi ko, grabe. Yung pala yung tinatawag nilang infinity pool. So merong ano sa akin, merong gigil sa akin na, kaya nung nilabas to, sabi ko, hindi pwedeng hindi ko tumahit. Kasi nakita ko na kung gaano kaganda dun sa Singapore eh. Kailangan ma-hit ko to whatever it takes. Ano yung mens? Just imagine, 5 days and 4 nights kami nito, Marina Bay Sands. Ay, grabe yung experience talaga. Pero yung process ko sa pag-hit mentors, grabe din. Sipin mo, 5 DRs. Hindi naman kailangan Jade, pero kasi ang market ko Jade. So, lahat talaga ng sales so gagawin ko para mag-Jade ka. Diba? Pero grabe lang talaga si Lord kasi it also come to a point na sabi ko, Lord, nag-ads ako noon, international, madaling araw ako natutulog para lang makapag-close ng deal. Tapos, grabe din talaga dito, grabe yung pag-upsell na skills. Alam niyo, mentors nila, tawag nila akong Jade Master dahil yung dito.
Dahil sa kagustuhan kong mahit to, at ang faster way para mahit ko to, kailangan Jake package ang ma-close deal ko. Okay? Grabe yung experience ko dyan, Mens. Tapos, ito, yung Taiwan, Thailand, South Korea, lahat po yan incentive ng mentor ko, si Mentor Peach. Ito yung sa amin ni Nanay. Ito mentors do, nakakatuwa lang talaga kasi itong travel namin, this was our first travel after pandemic ni Nanay. Nakita niyo yung takbo ni Nanay? Men, sinakapunta sa Korea. Yung iba hindi pa. Naku, men, try mo, gagwapo ka doon at gaganda ka doon. Ibang tubig doon at hangin. Lagi kang fresh. Hindi si Coach Mike, babalik-balik sa Korea, fresh na fresh. Grabe talaga, sabi ko, parang puyat na puyat ako. Nung very una namin pinuntahan yung bridge, sabi ko, parang iba yung aura ko ngayon na, parang fresh siya. Sabi ko, grabe, no? So, just imagine, ikaw kung isa kang anak, you're also dreaming paano mo mabibigyan ng travel yung parent mo, means itodo mo si IAM. Kasi ako yan yung pinanggigilan ko. Alam niyo ba kung ilang taon na si Nanay? 73 years old this year. Nakita niyo yung takbo niya? Pang 73 ba? Ganun minsan takbo na wala nang iniisip. Siya yung may time and financial freedom talaga eh. Diba? So talaga eh. Ako, sige na, enjoy ka lang dyan. Diba? So yun yung ginagawa ko. Tapos ito yung income namin after that vacation. Then ayan si Nanay oh. Diba? Wow, grabe talaga yan. Tapos this year, Thank you. kasama ko ulit siya sa Osaka, Japan this year. Another travel incentive yan ni Mentor Peach. So, grabe. So this year, nahit din namin yung Hong Kong, kasama ko din siya. Mentors. Kaya men, hindi ako nagkikigil ako bakit yung account mo hindi mo ma-hit. Ako dalawa yung tinatrabaho ko. Pero sino mag-asawa dito? Men's, I suggest couple account ha. Huwag na kayo maghiwalay. Couple account, mas maganda pag may mga incentive. Kasi ako ngayon nangyayari, wino-work, syempre di naman kami couple ni Nanay. So, kailangan ko maglagay ng DR kay Nanay, kailangan ko maglagay ng 2 mover doon. Small RPUB pa. Diba? Tapos ako, DR, tapos mover din. Wala akong sanang problema, pero malaki. Pero unlike kapag couple account kayo, pag DR, halimbawa ngayon ng Japan, 800, ibang DR. Kung couple kayo, maka-DR lang kayo ng isang G, tapos na. Maka-DR kayo ng isang Platinum, tapos na. Ang kailangan mo lang doblen yung mover. Kaya malaki ang advantage at tipid kapag couple account, kapag may mga incentive na travel. Grabe, ang laki ng tipid. Ngayon, stress ako. Dami yung itong mover, tapos 8 dadalhin ni Nanay, 8 din sa akin. Sabi ko, sige. Di ba? Pero just imagine, mentors, yung simpleng Hong Kong na hit namin. Di ba? So, wag means, ang bang pa nun, sinakay ng Hong Kong, tapos naman, di ba? Means, 4,000 lang yun, means nagigigil ako. 4,000 lang means eh. Di ba? Turuan ko kayo, di ba marami pa dito hindi sapphire? Alam niyo ba nung nag-sapphire ako, meron akong 19 DRs. In a month. Isang jade lang yon, maraming silver tapos maraming gold. Tok kong tok talaga. So yung sapphire mentors, hindi mo pa pwedeng iasa sa grupo mo. Kasi ako, ang mindset ko dyan, sa sapphire na yan, kailangan may pakita ko na all by myself na hit ko to. Kung may contribution yung grupo ko, then good. Kung wala, okay lang. At least na patunayan ko na kaya ko din pala. Kasi alam mo naman, may mga downlines tayo, may attitude, di ba? Gusto mo lang mag-rank up eh. Di ba? O sige, huwag kang mag-contribute, patunayan ko sa'yo, i-dominante yung mentor nila. E di na-hit ko, siya hindi nag-produce. Diba? So kaya-kaya mentors. Pag sapphire lang, kaya mo yan sa'yo. Pero yun nga, malaking factor kasi ang executive gaming.
pagka-associate ka talaga mentors, medyo challenging siya. Kaya ang sabi dyan, consistency wins. Nakita niyo mentors kung gaano ako ka-consistent, i-hit lahat ng incentive. Luxury, travel, di ba? Yung car na lang yung hindi ko pa na-hit, pero I'm praying this year ma-hit ko yun. Yung free wheels natin, di ba? So, yun yung naging standard ko sa sarili ko. And mind you, kapag yan nasimulan mo, mens, magkakaroon ka ng habit of winning na hindi ka papayag na hindi mo mahit kasi nagawa mo na. Yan, di ba? Palakpakan mo naman. I-set mo lang, mens, yung pinakauna talaga yung mahirap. Yan talaga, dyan ka talaga susubukin. Pero kapag yan, mens, na-hit mo, magugulat kayong susunod, medyo madali na. Nagdaan din ako dyan, mens. Wala naman tayong grupo, di ba sabi ko nga, new blood naman ako dito sa industry. Pero nagawa natin kasi nga, gusto. Di ba? Pero kapag ikaw, sakto ka lang, hindi mo talaga ita-target yon. So, number 1 dyan is you really have to set activities online. So, kung meron kayong online activities, maganda rin yung pampadami, diba? Pero very important din na nagsaset tayo ng activities offline. Kasi sa offline talaga, dito tayo mas nakakapag-build ng relationship, nakikilala, we really spend time sa mga mentors natin, diba? Iba kasi yun eh. Alam niyo, ng pandemic, sobrang dami nag-join Sayang Worldwide. Pagkatapos ng pandemic, ang dami nawala. Bakit? Kasi nga walang relationship. Very ang babaw lang ng pagkakakilalan kasi nga online. Kaya ngayon, medyo challenging siya. You really have to spend money, gas, food, everything. Pero believe me, mentors, itong ginagawa nyo, yung pag-attend nyo na ngayon, malupit to eh. Kasi hindi ka naman mag-i-effort dito kung mag-quit ka lang din eh. Di ba, ibig sabihin, you're gonna stay longer. Kasi nagbibigay ka na ng time and effort eh. Di ba, mentor? So, kailangan lang natin gawin yan, do it daily. At ito, mentors, share ko lang yung minsan, yung activities na ginagawa natin, like ito sa Batangas. Pag pinapapunta talaga nila ako, ang tanong ko, magkano sales expectation natin dyan? Pag nagpapa-event ako, like ito, ang sales namin dito nasa 709,000 yung event na yan. Tapos, nung nagpunta ako sa Naga, 792,400 din. 3 days ata ako doon, Naga tapos Albay. So, kapag medyo malayo, medyo nagre-require talaga ako ng sales. Na hindi pa pwede, pupunta lang ako doon para magpakita. Diba? Kasi ang goal ko, kumita yung mga tao. They can really leverage on my skills. Kaya ang goal ko sa kanila, magdala talaga ng invites. Ito yung sa Albay natin. Tapos ito, another one sa Batangas, kalahating milyon din. So, nagkakaroon kami doon ng once in a month na meeting with my team sa Batangas. So, nire-require ko na may sales. Kasi bakit, mentors? Kapag may ganitong sales, nakikita nila, it creates momentum sa mga invites. Diba? Sa event mo na yun, ipiin na sandali. Sa Sabado mo na yun, ganun kayo minsan. So ngayon, pag sino na makukuha ng Jade package? Gaganon yung leader ko. Ako mo! Ay, scripted mo pala. Diba? So ngayon, yung iba, na-invite, na first time makikita, now on the spot namin. Kasi parang nakikita nila na, ay, may nag-join. Diba? Ganun kaagad. So, ginagawa namin ng medyo eksena. Bukod yung parapol kanina, may parapol, so okay din yun. Pero kami, ginagawa namin ng strategy para we could encourage those invites na makapag-down payment man lang or on the spot, maka-avail ng package. Okay? And then, ito mentors, share ko lang sa inyo. Dito nagsisimula na yung journey ko as a diamond. Ako mentors, way back 2023, I remember, December yun, yung left side ko, nasa 80,000 na yon. Left side ko, yun yung pamangka ko. Right side ko, wala akong leader. Doon ko nakita, sabi ko, kaya na mag-diamond. Pero isang side pa lang. Sabi kong ganun. So, winarkout ko siya. 2024, I really monitor my sales from January, February. Meron po akong monthly sales report. Ginagawa ko po yun. At kahit mababa yung sales, pilitin mong i-encode doon yung figures mo talaga.
Kasi I work in the mall, di ba? May sales report kami monthly. So regardless kung mababa yan, gawin mo. Di ba? Hindi naman, sir, mababa yung sales natin ngayon, huwag na tayo magpasa ng report. Hindi naman ganun eh. Negosyante ka, you really have to monitor your performance, your sales, monthly. So ako, nung minonitor ko to, alam niyo mentors, 3.2 million yung naging sales. Pansinin mo yung sa team ko. Ilan yung J? 14. Ilan yung copper? 11. Nahiya yung copper, no? Nahiya yung silver. Diba? Mentors, if you have to ask me, bakit may ganyang resulta? August 2024, doon ko nilabas yung chip wrangler ko. August 2024, mentors. Hindi, thank you. Alam mo yung grabe yung kaba? Kaya ko mayabang ka talaga, nanggigigil ako sa'yo eh. Diba ganon? Ganon ko inaano yung sarili ko. Pero sabi ko, pag maglalabas kasi ako ng resulta, hindi pwedeng hindi ko gusto. Kasi ako yung magbabayad. Kailangan gustuhin ko siya. Pero yung first time mentors, okay, ito lang yung tips natin sa paglalabas ng resulta. Kung maglalabas ka lang din naman ng Toyota Vios Mirage, huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang patagalin ng 6 months. Kasi meron ako ng pa-join eh, fishbowl vendor, 2 months doing the business, naglabas Vios. Vios. Fishbowl vendor. Oo, mens. Kasi bakit? Ito mentors, ito ang tamang perception. There's nothing wrong having a first car na Toyota Vios, Mirage, or whatever na sedan. There's nothing wrong with that. Kung ilalabas mo siya ng mas maaga. Mas may impact. Kung nilabas mo siya after 2 years, means, finally. Nakapaglabas ka din, Vios Baka ganun ang sabihin namin sa'yo. Kasi ang tagal means, Vios na nga lang, pinatagal mo pa. Kala ko ba nakakayaman dyan? Di ba? To be honest, mentors, network marketing yung negosyo natin dito. Hindi tayo traditional. You really need to adapt. Di ba? Kaya ang maganda mentors dun sa leader ko, 2 months, alam mo, hindi namin fineflex yung Vios. Alam mo kung ano yung fineflex namin doon? Means, ito, tignan mo, 2 months doing the business, nagka-kotse. 2 months may kotse. Anong fineflex doon? Yung time frame. Kasi yung ibang empleyado, 10 years na wala pa rin kotse. Ito, 2 months, may kotse. Ibig sabihin, may something doon sa ginagawa niya. So kahit views lang yan, pero nilabas mo within 3 months, 4 months, maximum 6 months, means power ka. Nakakabaliw ka nun. Pero kung paabutin mo pa yan ng 1.5 year, means, thank you, congrats. Finally. Ganun na, means. Finally. So kapag naglalabas tayo mentors ng result sa business, medyo lagyan natin ng impact, medyo lagyan natin ng standard. Walang mali doon. Hindi ko minamalit yung views or what, pero means kung yan lang din yung kaya natin, ilabas mo ng mas maaga. Kasi doon ako naka-inspire. Diba? Kaysa naman, hindi means ang sabi mo kasi ganito, gusto ko talaga Fortuner eh. First car Fortuner. Tapos, ang package mo, silver, gold. Tandali, mens ha. Computin natin ha. Means, hindi pwede yun. Ang logic dyan, your first car is your worst car. So, hindi mo pwedeng antayin yung gusto mo bago mo ilabas. Tsagain mo muna kung ano yung kaya mo. Ang mahalaga, may resulta na silang nakikita sa'yo. Kasi mali mo, through that first car, yung worst car na yun, mailabas mo yung gusto mong next car na SUV. Ganun siya, mens. Hindi pwede. Kailangan talagang i-calibrate yung mindset pag naglalabas ng resulta. Ako, mens, medyo may kayabangan lang talaga ako. Diba? Kaya nag-Montero ako tapos Jeep Wrangler. Kasi, to be honest, hindi lang talaga ako kasya sa Mustang at Tobacco. Yung Jeep nga medyo pag gumagano,
Okay, may space pa. Diba? Malaki kasi tayo minsan eh. So, tsaka nasanay na ako dun sa Montero. So, big cars talaga. Hindi ko prefer yung lower. Oh, ino-offer nga sa akin yung Dodge Elemental Yoke. Sabi ko, ayoko niyan. Mababa pa din yan. Pag ginano mo dun, may humps, hindi tumama din kahit malaki gulo. Eh, ayoko na, careless kasi ako. Sa pagtatrive, wala akong pakialam. Basta, daan kung daan, ganun na ako. So, hindi ako yung masyadong car enthusiast. Alam niyo ba, ano yan, makina? Ah, di ko alam. Ano yan? Di ko din alam eh. Basta binili ko lang yan. May ultimo nga pagbukas ng galon, anong tawag doon? Di ko pa ginawa. Di ko ginawa, please. Basta binili ko lang siya. Requirement eh. Hindi ako din masyado pupunas-punas, ganun-ganun, tapos i-check. Hindi ako ganun. Ako yun. Baka ikaw, car enthusiast ka, then good for you, maglabas ka talaga. Eh kung nga na hindi mahilig sa kotse, naglabas eh. Bakit? Kailangan ng negosyo ko eh. Hindi naman yung para sa akin eh. Kasi kung ako lang, okay na sa Montero. Buhayin na ako doon. Pero, I understand what my business needs. Kailangan ng negosyo ko, hindi maglabas ka. Hindi naman traditional yung negosyo mo para magtsaga ka muna na ganun. Ang kotse natin dito asset. At ngayon ko talaga siya masasabing sobrang asset. Araw-araw ko na nilabas. Sabi kong ganun, power talaga. Ito pala talaga yun. Sabi kong ganun. Diba parang naka-jeep na ako, doon pa lang talaga ako. Kasi nung first car ko, medyo online kasi ako eh. I joined pandemic. So, yung pag-go-offline talaga, medyo hindi ko forte. Kaya nga before, naki-reach ako kay Lamentor TJ, paano mag-offline. So, I still observe kung paano gawin yung offline. Kasi hindi ko talaga linya yung pag-offline. Okay? So, ngayon, medyo nagagamay ko na, doon lang. Kasi ang expertise ko talaga more on online. Okay? So, itong mga meds, dito na ako na-inspire. Ito yung gusto kong, maalala nyo. Diba? Sa gabing ito. Hindi pa naman ako tapos. Hindi ko nidi-discuss yung paano mag-budget. Hindi naman kayo naka-G. Nahirapan pa ako mag-explain. Diba? Ito mentors, share ko lang sa inyo yung kwento, no? Baka sabihin ng iba dito, mayabang neto, bang ko talaga to. Mentors, grabe lang si Lord. Alam niyo bakit? Nung nilabas ko yung Jeep Wrangler, grabe yung kaba ko. Kasi yung Montero ko, binabayaran ko pa. Pero dahil yung mentor ko, kailangan ka naman nalabas ng kotse mo. Hanggang dyan lang talaga yung Montero mo na yan. Hindi na yung makakapagpa-jade. Kahit anong dyan sabi ko, naka-Montero nga ako, nakakapagpa-jade pa ako. Ba't ako mag-upgrade? Ganun yung mentality, alam mo naman tayo, may inner tayo eh. Magpa-jade pa ako, kaya ko magpa-jade kahit naka-Montero ako. Ganun yung mindset ko. Pero nung sinasabi niya na naiintindihan ko na ilalabas mo din eh, bakit mo pa patatagalin? Diba? Nilabas ko nga yan sa office lang eh. Sabi ko, grabe, sa office lang talaga. Tapos tagpulan, tapos ilan ng audience. Sabi ko, power. Wala man lang grand reveal. Sabi kong ganon. Kasi yung event namin, parang 1 month ahead pa. Eh, okay na. Sabi niya, Miss, pwede ba antayin ko na sa event? Ano ka, ba't mo ba antayin sa ilabas mo na para magamit mo ng resource? Grabe naman, grabe yung bahay ko dito. Wala man lang grand event. 6 million kaya ba? Sige, Miss. Ilabas lang sa office, ilan yung attendees kasi maulan pa. Diba? August yun eh. Huwag lang kayo maglalabas ng mga August, September. Diyan kasi ako laging naglalabas. Laging maulan. Pagka-August pa na. Maglabas na kayo next month, June. Wala pang ulan. June, July. Pag August, maulan na talaga eh. Alam mo, sinot namin yung jeep. Lumubog pa. Sandali, hindi ka pa nasusot. Lumubog ka pa. Alam mo yung nagpatawag pa kami ng truck para kunin. Means grabe. Kasi yung shoot namin kanina, mabuhangin siya. Akala ko ba Jeep Wrangler means pag buhangin malambot, walang magagawa yung Jeep. Kasi pag ginanon mo yun ang hukay lang siya ng hukay. So maganda siya kapag mabato-bato. Kaya lumubog siya, means nagpatawag pa kami ng truck para hilain yung Jeep. Sabi ko na ba naman to? Sabi ko gano'n. Pero ito mga mens, grabe si Lord. Naniniwala ba kayo kay Lord? Yes! Ito siya, mens. Nung nilabas ko yung Jeep Wrangler ko,
Grabe yung kaba ko talaga. Paano ko ito babayaran? Sabi ko gano'n, may pang down payment ako. Yes, yung susunod na pambayad. Hindi ko na alam kasi nga existing pa yung condo ko, existing pa yung Montero ko. 'Di ba? Yung bahay lang naman yung fully paid. Pero grabe sir, alam mo bakit? Kapag nag-take ka pala ng risk, nilakasan mo yung loob mo, pinag-pray mo talaga yung result mo na yan, alam niyo ba, Mens, mayroong ibibigay sa iyo si Lord na bagong blessing na pwedeng makatulong doon sa bago mong responsibility. Alam mo kung bakit? Noong nilabas ko yung Jeep Wrangler Rubicon, diyan lumabas yung isa kong networker. For the month of August po, 7 Jeeps ang pinasok isang araw. Isang araw, 7 Jeeps. Networker. Sabi ko, kung nakamontero ako, siguro dito magjo-join sa akin. Tama? Binaliw ko eh. Dinala ko dun sa shop. O dito ako kumuha, ganito. 7 sheets isang araw, mamay pakita ko sa inyo. Doon ako na-amaze. Nung lately na-realize ko, sabi ko, grabe talaga si Lord. No? Pagka-feeling mo na parang paano, pero dahil na, kasi ang negosyo natin, mentors, this is really fake business. Talagang ma-stretch ka na parang, hindi ko kaya, hindi ko alam kung kaya ko to. Pero just try your best. Diba? At least kung single ka, wala ka pa namang such responsibilities, ibigay mo yung best mo kasi you will never know. Diyan lumabas. Kaya eto mentor, since then, naglabas ako ng Jeep Wrangler. August 2024 ako naglabas, no? September 3.2 million, 1 Sapphire. Okay, under my team. Next is, eto, na-hit ko yung Korea incentive ng team namin. And then, month of, September. September pa rin na. Ito, October, 3.1 million, 1 Ruby and 2 Sapphire. Pagdating ng November mentors, 3.5, 1 Ruby and 3 Sapphire. Okay, so ang susi, para magkaroon ka ng malaking sales, kailangan mayroong nagra-rank up under your organization mates. Eh, paano may magra-rank up kung ikaw hindi ka pa rank up? Diba? Mahirap mag-push mates. Imbis na ikaw yung mag-lead, ikaw yung nagiging pambara. So, kailangan dumating ka sa ganyan mates. Kasi yan lang talaga yung susi sa negosyo natin. Gusto mo ng malaking grupo? Gusto mo ng malaking komisyon? Gusto mo makita ng incentive? Lahat yan, mens, hindi ko pinapalagpas. Ito, yung leader ko na bata na nakahit siya ng shopping incentive level 1, nag-rank up yan, mens, Sapphire. Yan yung kinita niya, naka-J package yan. Nung pinuntahan ko yan sa Tarlac, 4 J's yung na-close deal ko doon. And then, ito mentors, month of December, dito talaga ako nabaliw kasi 3 days pa lang nung promo, tapos na namin yung diamond. Mens, ang production ng team, 37 jade, 2 gold. Wag kang mag-platinum. Mamili ka sa dalawa, gold or jade. Masisira yung poster ko. Kasi hindi na, alam niyo ba mentors, yung platinum for you ko, magsi 7 years na, hindi pa nakukumpleto yung 4. Hindi na dadagdagan kasi pag may nagpa-platinum talaga, mens, mag-jade ka na. Ito na, upsell talaga, J package talaga. So 7.4 siya. Tapos, nung natapos yon, month of December, 11.5 million po yung na-produce ng grupo. Kaya tayo nag-diamond. Nakita niyo mentors, 51 jades po ang na-produce ng grupo natin. Ayan, nag-diamond tayo. Tapos ayan po yung RQV natin, na ipantay po natin. Hindi saktuhan, sobra pa sa awan ng Diyos. Grabe. So kailangan mo lang maniwala mentors at kailangan mo talagang maintindihan ng negosyo na sa negosyong ginagawa natin, kailangan natin ng resulta. Hindi tayo dito kwento-kwento lang. Tapos sa'yo walang nakikita. Kung nagsisimula ka, that's considerable. Pero kung ma-experience ka na sa industry, mens, huwag mong patagalin. Sayang. Sayang ang panahon. Lumipat ka sa IAM,
kailangan mong mag-adapt kung ano yung kultura na meron kay I Am Worldwide. Kasi ako new blood naman ako eh. Pero marami akong nalagpasan na maunahan na maging diamond simply because I understand how the business works. If you don't get it, matatagalan ka talaga. Pero if you understand it truly, mas mapapabilis mo yung resulta mo, mentors. Okay? So, ayan po yung ating journey. So, in 1 year, ito yung sales natin, 37 million for the month of, for the year of 2024. And then, ito, Mens. Ayan, bawi ako sa inyo. Sa mga associate po. Okay? Sabihin nyo, parang kasalanan natin kay Mentor Jeremy mag-copper at silver. Sorry guys Yun lang kasi talaga yung standard. Copper, walang problema dyan. Minsan nga napapapayin ko lang copper or jade. Mamili ka lang sa dalawa. Copper or jade lang. Diba? Pero ito mentors, bago makarating si Mentor Jeremy sa ganitong estado, nagsimula rin naman tayo na wala. Kaya it's very important that you monitor your sales performance. Mens, 2021 year sales ko 1.4 million. 2020 Mens. Pagdating ng 2021, naging 8.5 million. Diba? Kaya tignan mo na yung production mo. Include mo yan sa Excel, gawan mo ng ganyan. Para somehow, alam mo yun, next time lalago to, pag-pray mo, Kasi ganun lang din naman ako eh. Pagdating ng 2022, nag-10 million. 2023, 18 million. Last year, 37 million. Hence, nagsimula din naman ako sa mababa. Diba? Pero I really, pakisabi, intentional. Intentional. Kailangan intentional kang pataasin yan. Paano mo pa pataasin kung hindi mo nga minomonitor yung performance ng grupo mo? Ano ba yung team sales mo? Ano ba yung strength ng grupo ko? Associate packages ba or executive packages? Tignan mo ano ba yung binubuo mong grupo. Diba? Kasi may kanya-kanya talaga. Mayroong magaling magpa-associate, pero madami, very good yun. Mayroon naman magaling magpa-executive, pero konti yung tao. Alam mo, ang bottom line naman, mas maganda talaga associate. Kasi madaming tao. Kailangan na lang i-upsell sila. Kaya sana, anong oras na ba? Diba? After this, maintindihan niyo yung value ng executive package, especially Jade package. Okay, mentors, no? So si Mentor Jeremy po, bago makarating dito, ayan po yung pinagdaanan natin. So kung ikaw nandun ka sa year 2020 ko, okay lang yan, mens. Ako mismo nang galing dyan. Pero hindi ako nag-quit, nagtuloy-tuloy lang ako. Okay? Eto siya. Di-discuss ko pa ba to? Yes! Sino yung naka-Jade? Pakitaas ang kamay. Green na green ka eh. Pataas? Wala palang naka-Jade mains. Sila Mentor Leo bilang ka-Jade. So, medyo challenging yung topic natin dito Gusto niyo pa ba yun i-discuss? Yes! Ga-upgrade po. Diba? So, yun yung gusto ko. Mag-upgrade kayo, Kasi natatawa din ako minsan, may mga grupo ako, associate. Pagpunta ko dun sa area nila, nagpakausap sila ng mga prospect. Bandang huli, na-close deal ko ng Jade. Tapos sila mga associate, bandang huli, sila pa yung nag-pay-in muna pa ako dun sa kayo. Sabi ko, magbihira kayo, ano ba naman to? Member na kayo, kayo ba yung napapay-in ko? Kaysa dun sa prospect nyo. Sabi kong ganun. Yan yung mahirap kasi, alam mo yun, i-push mo naman ito mag-Jade, tapos ikaw hindi ka Jade, nakakagigil pa Pagka ganun kasi, sinasabi ko, sige, kaya na yun ang powers mo. Okay, so, eto mentors, just to give you some figures, no? So, dahil ako po, ang ano talaga nila sa akin, DR Master. So, magaling tayo magpa-join. Diba? So, yung give me 5 bonus, 25 times ko na po ito na-hit.
Okay, tapos yung gold for you 7 times. And then, yung jade for you bonus ko po, nasa 15 times na po. Oo. So, kasama kasi yung ano yun, yung sa account ng mother ko, tapos sa sister ko. Diba? So, ako kasi lahat tumatrabaho nun eh. Diba? So, just imagine yung figures na yan. Dito pa lang sa jade na to, buhay na ako. So, kahit hindi ako mag-build, buhay na. Tama? Pero again, active income kasi yan eh. So, meaning to say, kailangan ko laging galingan. Minsan nakapagod pag lagi ikaw lang yung magaling. Diba? So, kailangan, paano maduduplicate ng grupo mo? Diba? So, kailangan natin siyang turuan, doon natin naintindihan yung value ng pag-build ng grupo. Okay? So, sometimes, it doesn't matter what really works, what is important, what duplicates. Diba? Ano yung duplicable doon sa grupo na ginagawa nyo? Kaya ako, pilit kong pinupush yung makuha ng grupo ko kung paano ako magpa-jade. Diba? Yung tipong ganun. Kasi sa simula talaga ng negosyo natin, what we really produce here is an active income. Tama? Pero ang goal natin, magkaroon tayo ng passive income. Kaya tayo nag-build ng grupo. Okay? Ito sa mentors. So, basahin mo yan. Di ba? How to close chain package. So, very important is that you really have to build rapport and qualify the prospect. Alam niyo ba, mentors, dito pa lang sa number 1 eh, yung qualify the prospect, dapat alam mo na yan eh. Pero, masasabi ko na lang, thank you Lord na lang talaga for the skills, for the gift. Diba? Pero skills naman siya, so pwedeng matutunan. Okay? Hindi naman siya talent. Alam niyo, mentors, kasi dito sa qualify, there's one case, kausap ko siya, yung background niya, alam mo yung semento na hindi pa naka-finish. Ganon yung case. Oh, tita, sige, cover ka na lang. Okay, sige, padala ko na po. Ganon lang. Pag cover sa akin, mga 5 minutes lang na talk yun, okay na yun. Ganon. Tapos, shinare niya. Nung shinare niya yun sa relative niya sa Hawaii, sabi niya, Sir Mens pang tawag sa akin, taga Iloilo. Sir Mens, meron akong prospect taga Hawaii. Ay, Hawaii. Uy, sandali tita, mag-usap muna tayo ha. Ikaw muna magsasalita dyan, usap muna tayo. Alam niyo mga mens, yung copper na yun, naging jade. Lumuwas from Ilocos, nagpunta dito, 5 bagyo ang tinahak para lang mag-pay in ng jeep kasi duda pa sa akin. Oo, kasi daw pinangutang nila, pastor kasi yun. Nagpapatay daw sila ng simbahan, gamit ng pera na yung ganun-ganun. After naman mag-jade na wala. But just imagine, if you have the skills kasi and you know how to present the value of jade package, kaya mo eh. Magagawa ng paraan eh. If you know how to present the value. Kasi ayun, hindi ko talaga akalain na mag-jade. Marami po akong napapakuha from copper, pero they end up getting a jade package. Pakita ko sa inyo may sample, no? Third is handling objections effectively. Mentors, ang tanong ko sa inyo, pag tinanong ka ba ng client mo at sinabi, Sir, ikaw lang yan kasi magaling ka. Anong isasagot mo? Sinong pwedeng sumagot? Segments. Sabi ng client mo, nako, hindi ko na kaya yan. Ano na yung moments? Jaden po. Jaden, hindi ko na kaya yan kasi matanda na ako. Ikaw lang yan kasi magaling ka dyan. Hindi naman po ako yung magaling eh. Magaling si Lord kasi pinakita sa akin to. Tapos yung sistema na binigay ko ni Lord sa mga may-ari na napaka-generous, gagayahin niya na lang. Kumbaga, kukuha siya ng magaling para gumaling siya. Palakpakan naman natin sa Lord Jaden. So, mukhang nagkaroon ka ng idea kasi pastor yung kausap ko, no? Kaya medyo pa-Lord ka. Yung tipong gano'n. Sino ba yung pwedeng sumagot? From here, sino yung pwedeng sumagot, sir? Mens? For me siguro, i-relate ko muna yung situation sa kanya na kapag sa sarili ko, sasabihin ko na, alam mo, Mens, sir, actually, ganyan din yung naiisip ko sa sarili ko before.
Pero nung naintindihan ko yung values nitong business and then yung Jade package, sinubukan ko siya, ginawa ko siya until such time natutunan ko kung paano doon. Ayan, palakpakan naman natin si next. Diba? So, wala namang tamang sagot o mali dyan. But, have you ever experienced sabihan ka ng gano'n ng client mo? Ikaw lang yan kasi magaling ka. Sino na naka-experience ng gano'n? Yung nasabihan? Ilan? Oh, so the rest, hindi pa kayo magaling. Kasi hindi pa narinig sa client nyo eh. Minsan bulungan mo, sabihan mo ako. Mens, kailangan dumating ka sa ganong point na yung galing, yung client mo na-admire kung paano ka maging magaling dun sa ginagawa mong craft. Diba? Kasi dito, what we're doing here is mastery. Galingan mo mag-present, galingan mo mag-closing, paulit-ulit hanggang ma-master mo. Kasi ako po, hindi sa pag-aano, madalas naririnig ko yun. And you know what's my response to them? Gusto nyo malaman? Mahalang bayad na ito Pag nakapagpa-jig kayo, balato naman dyan. Hindi, kidding aside. Normally, kapag ganon, sinasabi sa akin na, nako, iyo, ikaw lang yan kasi magaling ka na dyan. What may respond to them? Nako, tita, sakto, di ba sabi mo magaling ako? Just imagine, tita, maglalabas ka ng puhunan, tutulungan kita, nakita mo na yung galing ko dito sa business na to. So definitely, kapag ikaw nag-join sa akin, tita, mabilis kong maibabalik yung puhunang nilabas mo kasi ikaw nga mismo nagalingan ka na sa akin. So hindi mawawala yung puhunan mo na yan. I will not guarantee but I will give my best na maibalik kagad yung puhunan na yan using my skills. Sa tingin mo, magiging confident siya magbigay ng pera? Yes. Kasi alam niya kung kanino niya ibibigay, ipagkakatiwala, yung pinaghirapan ng pera. Diba? We're talking about here 198,800. Pag binalit mo sa kanya yun, ako, magulat talaga. Diba? So sa akin, mentors, ganun ko siya nilalaro. Hindi ko hinihiling yung ganung sagot. Pero pag sinagot niya ako ng ganon, alam ko na yung response ko, ay tita, thank you ha, at least nakita mo na magaling talaga ako sa ginagawa ko dito. Yes tita, very passionate talaga ako dito, kaya what I really assure you tita, I will give my very best na naibalik ka agad yung puhunang ipagkakatiwala mo sa akin. So as you can see, ilang beses ko na po siyang na-hit. Ang kailangan lang naman, tita, 4 na tao eh. Tita, ilang taong ka na? Isipin nyo, tita, 65 years old ka na. Imposible, wala kang kilalang 4 na tao na may 198,800. 4 ng tita, Diba? So parang you're giving them a figures and what you they really have to do, na magpapakausap lang pala ako. And normally, what I guarantee to them is, tita, ganito, hanggat hindi mo nababawi ang puhunan mo na yan, ako ang magpe-present para sa'yo. Ako ang magko-close para sa'yo. Kahit pag-follow up, tita, tutulungan kita. Wag lang yung prospect, ako pa magbibigay, ha? Tutulungan kita dyan hanggat mabawi ko yung puhunan na pinagkatiwala mo sa akin. Sa tingin mo, pag ikaw kliyente, tita, may peace of mind ka? Pag-join? Kumbaga, when we close, sometimes you really have to sell yourself as well na capable ka kasi hindi naman biro yung puhunan na yun eh. Diba? Pinaghirapan niya yun and then pagkakatiwala niya lang. Ako kasi mentors, I was exposed on sales. Diba? Matagal. Kumbaga, nag-work ako sa Philippines for almost 3 years sa retail. Then bata pa lang talaga ako, nasa sales na din talaga ako. So, somehow, I know how does it work. And what I can advise to you guys is that you really need as well to how to sell yourself to a client. Especially kung cheat ang binibenta mo, ang gusto mo i-close na deal. Kung copper lang, kahit diba? Pero pag cheat talaga, it adds up na ikaw mismo makikitaan kanila ng confidence na kaya naman pala nakakapagpa-jig ka kasi ang galing mo eh. Ang tipong ganon, so they would really entrust you with your money. And most importantly, create urgency and close with confidence. Sabi ko, di ba? Kailangan makita nila yun sa inyo, meds.
At syempre, huwag mong wawalain yung how you present yourself. Pang cheat ka ba? Di ba? Very important yung mentors. Ako, I was not after with LV, pero I remember, wala pa ako sa networking, nung may nag-alok sa akin na maging ahente ng SMDC, tinignan ko siya from head to foot, and I was really caught up na naka-LV siya ng bag, naka-LV siya, naka-MacBook siya, naka-LV belt siya, yung mga ganun. Wala naman ako interest sa ganun kasi sa Macau ang daming class A nun. Yun yung gamit ko, puro class A eh. Di ba? Pero nagulat ako, nakaganon siya. So, yaman naman itong tao na to. Puro ganun yung gamit niya. So, ibig sabihin, the reason kung bakit pag may mga incentive na luxury, kailangan mo siyang i-hit kasi means investment mo yun sa business mo. Di ba? Kahit nakapang-ukay-ukay ka dyan, walang brand yung ano mo, pero naglagay ka dyan ng LV belt, di maganda na tignan. Diba? It adds up on your confidence. Mentors, it really adds up, believe me. Kung hindi ka pa nakakatry dyan dati, yabang lang, bakit kailangan pa mag-LV, ganito. Pero nung nandun na ako, sabi ko, yung confidence pa din binibili mo dun. Na, syempre, kumbaga, ano ka din talaga, makikita nila. Kaya nga sabi, sometimes when you present a cheap package, you need to own something that they don't have. Lalo na kung negosyante. Nakaganyan ko nga lang eh. Tapos sabihin mo nakakayaman. Kaya minsan kailangan mo ng backup ng mentor na may result. Diba? Lalo na kung negosyante yung kausap mo. Kasi titignan ka talaga from head to foot. Diba? Hindi sa pag-aano mentors, no? Pero that's my experience. Kaya ako, naging mentality ko din na kailangan may nakukuha ko ng mga items. Kaya every time na nagpapahit si IAM, na mga luxury, I really have to make sure na nakukuha ko siya. Kasi I myself will not buy it. Hindi ko bibilin yun. Mahal yun eh. 75,000 na sapatos, hello? Diba? Backpack na 200, clutch bag na 200, sobrang mahal no para sa akin. Kahit kumikita tayo. Kaya nga, what I really did, i-hit na lang yung incentive. Kailangan mo siya, mens, kumbaga, uniform. Kaya tignan mo sa ayaw, di ba? Yayabang naka-uniform lagi. Pag may LV belt na, lagi ng suot yan. Pag may lagi ng suot. Laging ganun. Kasi nga, it adds up on your confidence. And that's one of the secret kung bakit tayo nakapag-cheat package mentors. Ito mentors, pakita ko sa inyo. Nag-inquire lang to sa akin sa Facebook. Sabi na, hello sir, hi, musta? Isang oras ko lang yung nakausap. Then on the spot po mentors, 5 cheats ang kinuha niyan sa akin. Gold market po yan. On the spot, 1 million sales. Diyan po na-break yung mindset ko. Sabi ko, grabe. Akala ko dati, kalukuhan yung magpa-cheat. Ang kaya ko pala, 5 cheat ka agad. Tapos gold market pa. Sabi ko, akala ko nga mukha pang scammer eh. Ayan, naka-face mask pa. Sabi ko, power. Diba? So, napresentahan natin siya, then naintindihan niya yung value ng cheat package. Since then, nung nangyari to sa akin, na-break yung mentality ko. Ay, kaya pa ng 5 cheat, bakit ako nagsatsata sa isa? Diba? Eto, product user lang din siya, nag-inquire lang sa ads ko niyan. Supposedly, itong dalawang client niya, good package lang yun from Tarlac. Pero, what happened, nag-attend sila ng MVP day and they end up getting a cheat package. Kasi nakausap natin sa office. Ang sabi ko dun sa DR ko, sabi ko, Te Elise, bakit hindi mo na lang kumpletuhin yung cheat for you? Sabi niya, paano ko ba ako kumpleto? Means, dalawa lang yung bit-bit ko. Sabi ko, tita, bakit hindi mo na lang i-position yung anak mo, tas yung asawa mo, total, 3 lang naman kayo sa pamilya. Ha? Pwede ba yun? Sabi ko, pwede naman tita. Just imagine, ang isa-sell out mo, 400,000. Magkano na yung makukuha mong commission? 300,000. Magkano na lang yung binababawiin mo? 100,000. Pero yung products mo, magkano? Diba? Meron kang 500 boxes. And you know what? She said yes. February 5, February 9, nakuha niya check niya 269,920. Diba? Alam niyo ba yung bata na yon na nandoon sa likod? Yun yung bata kanina na nakahit ng luxury incentive. Na nag-suffer na kumita ng 400,000. Yung bata na yun, puro ML lang yun.
Pero dahil ginawa ng account ng mama, na-oblige. Naintindihan yung negosyo. Then ngayon, isa sa mga top yep po natin. Car achiever na po sila dito sa ating company. Naging car achiever po ito, nakapaglabas sila ng Subaru. Pero hindi yung sports car pa. SUV. Walang background yan sa network new blood. Tapos ito mentors, yung reset lang natin. Anong petsa? May 17. Sabi na Sir Jerby, yes, kumusta ka? Naghahabol ako nito ng Hong Kong incentive. Sabi ko, Mens, sabi nga kasi, nag-inquire ko sa akin May 1. Ang kukunin niya lang talaga copper. Pero medyo nakuha ko yung background, nalaman ko meron pala siyang farm sa Naga, di ba? Yaman doon pala, nakanaga ka, may farm ka. So medyo nag-build talaga tayo ng rapport. Tapos, nagulat na lang ako na masali nag-message siya. Sabi niya, Mens, yung 5-6 muna kunin ko, product user muna ako. Sa totoo lang, nung last day ng Hong Kong incentive, ang problema ko, copper. Ilang ko pa ng copper, pang-mover ni nanay. Sabi ko, pwede na akong mag-guess. Sige, copper ka na lang. Pero sabi ko sa kanya, sure ka, what happened? Tapos, tinawagan ko, Mens. After ng call ko na yan, Mens, alam mo nangyari? Nag-J package po siya sa Naga. On the spot po. Nabaliw ako, Mens. Talaga sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, ganit tsura. Yabang mo, no? Mens, nag-J to. Diba? Ano kasi, nagyabang siya sa akin. Sabi ko, what happened? Kasi may paggagamitan ako ng, dumating na kasi sabi niya sa akin, may natin siyang pera. Kaya sinabi niya, dumating na yung pera niya. Ay talaga, dumating na pera mo, magkano? Kalahating milyon. Kalahating milyon ako. Hindi, marami kasi ang gastusin sa farm. Siyempre, hindi tayo papayag. Mindset na, di ba? Sabi ko sa kanya, alam mo, nakakagigil ka. Ang laki na ng gastos mo dyan sa farm mo na yan, wala ka pa namang ganitong resulta ng akin. Sabi ko, milyon na ginastos, magkano yung farm? Ngayon, pinapagawa mo pa, ngayon may pera ko, sa farm ulit, magkano na ba binalik sa'yo niyan? Sabi ko, tignan mo yung akin. 190, 800 lang, ito na yung resulta ko. May bahay ako, may Montero ako, may condo ako, naka-Jeep Wrangler ako. Sabi ko, kung negosyante ka, why not try to diversify your money? Sabi ko, don't put your money in one basket. Yung 300k, lagay mo dun sa farm. Yung 200k, bigay mo sa akin. Parang pikutin. Yung gano'n, pikutin natin dito. Ano ka ba mag-invest ka sa health? Naku, importante ito. Tignan mo, nagkasakit na yung tatay mo. Oo nga. Kasi may sakit talaga yung tatay niya, kaya siya interested sa barley. Mag-invest ka dito, maniwala ka. Yung 190,800 mo na, pwede natin palaguin yan. Pero may gagawin ka ha. Alam mo, nagulat talaga ako. Actually, yung cash niya that time, 100k lang. Kaya nag-transfer pa ako ng 98,800 sa Naga. Pero the following day, binalik niya din kasi nga maximum na yung withdrawal. Okay? So nagulat ako sabi ko sa leader, puntahan mo na sa office, baka magbawi isip, hindi sa mga namin mo. Kasi nga nag-withdraw pa eh. Puntahan mo doon, sabi ko, iwanan mo muna yung kausap mo, hindi mo nakag-cheat yan. Walang cheat na yan. Sabi ko talaga dun sa leader ko eh. Power ka talaga, may talk pa ako dito. Puntahan mo muna yun. Buti malapit na yung leader ko dun sa Naga. Pinuntahan na, in-assist niya. Nag-J package, di ba? So, thank you, Lord. Kasi ito last, di ba? Meron ako na DR, from cover lang din ito. Tapos, minsan, Mens, ganito, no? Bigyan ko lang kayo ng tip. Pagka na okay na siya dun sa package niya, just try to meet them in person. Tapos, dun mo na lang i-upsell. Okay? Doon mo na lang i-upsell para you can present yourself, you can present the business. Minsan kasi pag in-upsell mo pa siya sa online, alam mo yon, hindi mo masabi, hindi tuloy makipagkita sa'yo. So ito, copper ito, tapos I decided na mag-silver na lang kasi nga gusto nila nung ticket
nung SJK, gawa nga yung anak nila fan. Sabi ko, sige, bigyan kitang SJ tickets, pero dapat silver. Hindi pwedeng copper. Okay, sige, bilis. Nung minute ko, power. Siyempre, hindi natin pinakawalan. Nakita ako, naka-Montero din. Tapos mag-asawa silang dumating. Etong lalaki na to, pakita ko lang yung video, no? Amazing morning, everyone. My name is Alex Cervantes. I've been a seafarer for 33 years. And I joined I Am Worldwide with my wife, Carmen. Hi, I'm Carmen Cervantes. I work in a hotel for 36 years. And we joined I Am Worldwide last May 12 only. And we got, and we earned this gold. Look at this. Diba? Amazing. And also, after 2 more jades, we will earn 300,000 in a month. Yeah. 300,000 in a month. Okay. Amazing morning. I'm Rita Rivera. 73 years old. Ngayon na ako sumali sa Worldwide. Ito na ang kinita ko. Isang araw pa lang. Yes! Amazing. Amazing! Yan, profile. Good morning, my name is Roman Machas, and I'm 28 years seafarer, but I joined ICU like 9 days ago, and here is my income. Amazing! 60,000. And what is exciting, after I have 2 more jade referral, I can earn 300,000 pesos. Yan! Grabe, congrats! So, nakuha nyo, Mens. Magto 2 weeks pa lang sila dito sa business. Nung na-meet ko, that was just supposed to be a copper. Pero, na-upgrade ko, na-upsell ko sa Jade sila tita. Then after that, syempre, dumating na sa point, syempre, pamangga ko na to eh. Kailangan ko, effort ako dito sa pagbibil. So, ultimo Sunday, doon na ako nag-church sa kanila, sa Cavite. Sige tita, dyan na rin ako mag-church. Dahil mo kasi last Sunday, di ako nakapag-church, pinagantay mo ako eh. Diba, ganun. So doon ako nag-church. So after namin mag-church, mag-service, may tinok kami sa Jollibee. Then yung talk na yun, nag-produce ng isang jade, isang platinum, tapos isang gold. Sa church yun ha, mga taga dun sa church. So nakakatuwa lang kasi I didn't expect na mag-flow to. Kasi nakita niyo naman si Tito, si Ferrer, yung parang hindi mo madadali-dali sa mga ganito. Tapos si Tita naman sabi, naku, Jerby, sawa na kasi ako, pagod na ako, kaya ako na talaga yung anak. No, supposedly, yung anak niya yung mag-workout, yung Yep. Diba? Ikaso nag-negative. Kasi nga gusto lang talaga si JK. So wala akong choice, sila yung nag-register. Kasi hindi ko talaga in-expect na mag-flow. Kasi ang prayer ko talaga kay Lord, sabi ko, Lord, nakakapagpa-cheat ako, bakit ganon? Yung iba hindi nagtutuloy. Sana binibigyan na lang sa akin yung cash. Kasi marami talaga, guys. Kaya minsan yun din yung disadvantage pag nagpapa-cheat. So sobrang minsan, yung, alam mo yung nangihinayang sila doon. So, minsan hindi na sila nakamove. Di ba? Product na lang pala talaga. Sometimes, meron lang talaga tayong certain skills na napupush natin sila mag-cheat package. Pero, many of them din talaga hindi gaano nag-move. Kaya yun din yung worry ko. Kaya maganda rin yung associate package kasi minsan, mabilis dumami. Pero yung iba naman, ang mentality ng associate, okay lang yun, 16.8 lang naman nilano ko, nilabas. Okay na, pwede na mag-quit. Diba? So, iba-iba naman. So, depende po, no? But my point here is, nasimulan ko doon, so nag-flow siya. Itong kapatid niya, alam mo, nasa barko to, umuwi ng 1 week para lang makita ako. Kasi he's very excited to do the business. At kaninang umaga pa po ako gising, 5:30, nagpunta kami sa General Trias. Alam mo yung tipong nagantay ako matapos yung nagzuzumba. Presentahan ko yon. Then after nung presentation namin, pumunta naman ako sa isang opisina na nagpapalending. Presentahan ko naman yung office mate ng downline niya. Sabi ko, kaya antok na antok ako. Sabi ko, ganun, grabe, hindi ko akalain na ganun na magpo-flow. So sabi ko lang talaga, grabe si Lord. Pag pinag-pray mo pala talaga na nakikita niya din how badly you want na ganun,
Kumbaga, sabi ko kasi talaga, Lord, bigyan mo naman ako ng ng mag-flow. Sabi ko, pwede rin networker para leverage na ako. Pero okay lang din yung new blood. Sabi ko gano'n, kasi new blood to eh. Actually, hindi. Member sila ng JC, pero what she always said, si tita, sabi niya, alam mo, Jerby, ang nagustuhan ko lang talaga sa'yo, grabe ka mag-alaga ng downline. Yung pinag-joinan ko dun sa JC, never akong tinulungan ng ganito. Never ako pinaliwanagan ng ganito. Diba? Pero ako, grabe yung effort na nakikita nila sa akin. Na alam mo yung ma-build up lang yung relationship para hindi sila ma-burn out. Kasi inaalalayan ko din eh. Hindi naman kasi sila yung tipo ng tao na mahirap. Kumbaga, optional sa kanila ang paggawa ng negosyo na I am. Kaya I really have to make it sure na ini-enjoy nila at kumikita sila. So this month, May 12 lang ng join na, this month, ang target ko dun sa dalawa na yun, mag-sapphire this month. Just imagine, 2 weeks lang. Diba? So it really depends on what standard you really set on your team members. Minsan kasi pag nasimulan yung Jade package, magtutuloy-tuloy talaga siya. Pero wag nyo masyadong i-push kung hindi naman talaga, alam mo yun, you really have to read between the lines. Kasi, alam mo yun, ako kasi ganun din eh. Minsan ang goal ko na lang din ngayon, magpa-executive lang. Kahit gold, okay lang. Bakit? Ang goal ko na kasi ngayon, magpadami. Alam mo yun? Kasi pag Jade ka din, tendency, hirap yung mga tao. Sige, gusto ko yan. Sa sobrang gusto, 3 months na, di pa nakaka-join. Kasi pinag-iipunan. Diba? So, meaning to say, ang tip ko lang dyan, mentors, if someone is really interested to get a Jade package, how much money you have right now? Start mo na. Down payment. Gusto mo Jade? O sige, magkano? 100K meron ka? Wala. 50K. Minimum down payment. Secured ko na yon. Tapos ang ginagawa ko, binibigyan ko ng produkto. Bigyan kita 2 weeks para makomplete yung pang Jade mo. Pero dahil nag-down payment ka na sa akin, we can start with your prospect. Ganun ako, Mens. Kahit ako, tinatayaan ko. Kasi alam mo naman yung iba, ginagawa lang talaga ng paraan yung pang-Jade. Eh kung hindi mo na yun na-follow up, hindi mo na hingan ng commitment, Mens, wala na yung interest nun. Nagbago na isip nun sa dami ng problema sa bahay. Diba? So you need to ask commitment. Down payment kagad. O gusto mo pa daw, sige, we can start it right away. How much can you transfer? Ito sila tita, na on the spot ko to, 100K. Munti ka pa nga ako mag-back out eh, kasi grabe yung bagyo niyan eh. Nung May 12, grabe yung ulan sa Cavite. Yung kulog. Tapos, nung nakuha ko na yung 100K, dala-dala ko yung swiper. Kaya dito, swiper natin. Sabi kong ganun talaga, 9800. Tapos maya-maya, okay na bukasan. Jerby, pwede na siguro sa akin yung platino. Nag-post na ako on the spot din, mababago pa yung post ko. Sabi kong gano'n, magpa-platinum pa. Sabi kong gano'n, mapapahiya pa. Ako dito, wag mo sirain yung title ko ha. Sabi ko, Jade talaga dapat. Pabirong gano'n. Pero gano'n talaga, just imagine, pwede pang mag-platinum siya. Kasi nga 9800 yung binayad niya. Eh kung hindi ko hiningan yun, eh di ba ka-silver lang talaga? And up kasi user lang naman talagang gusto nila eh. Di ba? Pero syempre, hindi ako pumayag. Sabi ko sa kanya, sige tita, okay yan. Pakausap ka sa akin. Alam mo ang mindset ko? Na nagdalawang isip siya sa Jade. Ang mindset ko, tita, pakausap ka sa akin. Ang goal ko, yung i-refer niya sa akin, mapa-Jade ko. Kasi pag napa-Jade ko yung i-refer niya sa akin, wala siyang choice, mag-Jade siya. Tama? Ganun. So, I'm putting pressure on my shoulder na, mapa-Jade ko yung papakausap niya sa akin. Yung kapatid niya, nag-PM sa akin, paano magpa-member? Sabi ko, thank you Lord, kung may padala ka, nagtatanong paano magpa-member. Maya-may nagme-message si tita, Jerby, yung kapatid ko baka mag-text sa'yo ha, magpapa-member na daw siya. Ay, ano pangalan? Roman Matias. Ay, sa inyo pala to tita, kala ko naman gold market na. Ganun, ilang minuto lang, nag-Jade package. Tapos, paano siya nagkaroon ng 2 Jade? Triniger sales ko. Sabi ko, tita, ay kuya, kailangan mo na mag-mover. Iisa pa lang, yung kapatid nila, ito si Tita Lily, ito yung panganay, 73 years old. Napa-Jade namin. Kasi nga, Jade na, supposedly platinum lang yan eh. Jade mo na, para mover ka, para just for, sisirain mo pa yung just for you pag nag-platinum ka. Mga ganun na side, sisirain mo pa eh.
Jeep na, para dalawa, para 50K. O dalawa na lang, may 300K ka. Pag ginawa ko pang platinum, tatagal pa yan. Sabi ko sa kanya ng gano'n. Napa-jeep namin, tapos ang pinasok niya, anak niya. Pinasok niya anak niya, tapos sa kabila niya, si Tita Lily. Tapos alam mo, grabe si Lord. Kaninang umaga, kasama ko yung kapatid niya, yung anak niya from Australia na pinasok niya ng jeep package, biglang umuwi. 3 months daw dito sa Pilipinas. Ha? Sabi, 3 months. Sabi niya, Jerby, grabe, mukhang blessing yung pagpasok ko sa kanya ng jeep. Bakit? 3 months siyang bakante. So, ibig sabihin, pwede niyang gawin yung negosyo. Papakausap ko sa'yo. Diba? It works in talaga, in a good way, na parang, kung mapapaintindi mo lang how does it work, magugulat ka na lang kung paano si Lord ino-orchestrate din yung mga bagay-bagay. Alam niyo yan? So, ganun lang siya, mentors, no? So, kailangan sa atin mismo nanggagaling yung confidence level why it's good to get a J package. Diba? Hindi lang yung basta may libre ka, ganito, and everything. Kailangan makita talaga sa'yo. Yung result, the value of the J package, ano yung capabilities mo, what's your statistic on closing a J package. Mentors, you have to increase your numbers. Yun yung masasabi ko sa kanya. It took me 1 year before I got my first J for you. 1 year. So hindi ako magaling. Gumaling lang ako magpa-J package. Yung sabi ko, nung nag-hit ako ng Singapore. Naalala niyo sinabi ko kanina, yung Marina Bay. Doon lang ako gumaling. 2023. Kasi nga, dati, ang kaya ko lang ibenta, silver, gold. So, para maging magaling ka magpa-shipments, make sure mo naman kaya mong ibenta yung silver. Kaya mong ibenta yung gold package. Nangangarap ka na magpa-chip, hindi mo pa nga alam paano i-close deal yung gold. So, step by step din siya. Yung skills na kailangan natin, hindi pwede mag-champion ka kagagad na magaling ka magpa-chip. Again, it's a mastery. Galingan, tignan mo yung give me 5 ko ilan? 25 times. Diba? So, ganun kadami yung tao na kinausap ko, kaya ako gumaling ng ganun. Then, dumating sa gold, tapos naaral ulit natin yung skills, kaya naging magaling na sa pagpapajade mentors. So, yun lang yung kailangan, yun yung gusto kong matanim sa inyo na it really takes time to master such skills. At kailangan pinagpipray nyo din talaga yan. And you really have to be intentional if gusto nyo talagang gumaling sa ganung bagay. Kasi everything is closing. Pag nasa field ka, kailangan mentors. Ang sabi mo, tutulungan mo yung downline mo, kasi ikaw hindi mo kaya mag-close ng deal. Diba? So, kailangan magkaroon ka ng responsibility sa sarili mo para kahit yung downline mo, amaze sa'yo. Ngayon, galing naman ang apply nito. Diba? And that confidence, sometimes it really came out from your results. Results. Yung mentor sa results. Bakit kaya gigil si Mentor Jerry magpa-J? May responsibilities. Alam mo yun? Ang mindset ko, hindi pwedeng hindi ako makapag-J for you. May responsibilities ako, so I really pour out my best. Paano ako makapag-close ng deal? Kasi may hinahabol ako. Eh kung ikaw wala kang result na responsibility, okay lang sa'yo kahit copper yan, silver. Walang mali doon ah. What I'm telling you, yung mindset ko, bakit ako gigil magpa-J? Kasi hindi pa pwedeng, yun lang yung kitain ko. Lalo na kung capable yung client. Kasi nga, may responsibility ako. Mentors, iba ang nagagawa ng responsibilidad. Kasi kung ako wala akong responsibility, mens, dumarating sa time, minsan ginagawa ko talagang maintaining balance yung account ko. Kasi minsan, nagkakaroon yun ng milyon, pero pambayad ng credit card ko, nakakampante ako. Hindi ako mahataw. Kaya I make it sure, mabayaran lahat ng credit card ko, tapos pagtingin ko ng savings account ko, maintaining balance 10K, naku, Jerby, nandali. Sa 5 prospect. Ganun na ako. Kumbaga, hindi pa pwede yun nakikita mo, komportable ka sa figures. Kailangan talaga out of your comfort para humataw ka kasi nga may babayaran ka. And don't take it negatively, mentors. Kasi at the end of the day,
at the end of the line, maglalabas ka pa rin ng resulta. Kami patapos na ikaw, nagsisimula ka pa lang. Diba? Kaya, get it as early as you can, para nang sa ganun, ma-appreciate mo, then enjoy the moment. Sometimes, pinifeel ko pa rin yung Jeep Wrangler ko, grabe. Sabi ko, kaya nag-video ako minsan, tinitignan ko, sabi ko, si Sam Milby, nag-post na yan, yung Tesla niya daw, birthday gift niya, tapos pinost, mahal daw, pagtingin ko, 2.6. Artista yun ah. Ito akin, 6 million. Alam mo yon, parang, thank you Lord, yung mapapaganong ka eh, kumbaga, you really have to feel your result. Eh, grabe, buti naman talaga, nag-I-am ako eh. Yan kung hindi, baka yung 1 million, wala ako eh. Pero dahil nasa I am worldwide ako, ito yung dinadrive ko ngayon. This is what I experience. Hindi ko pa alam kung mapupulitig ko. Pero, I'm living the moment. Now, once in my life, nakapag-drive ako ng Jeep Wrangler. Diba? Kasi nilakasan ko yung loob ko. What I'm really just doing right now is to give my best every day. Para hindi ako ma-stress in the future. So yun lamang, mentors. Thank you so much. I'm your mentor, JD. And I am with. Alam mo, hindi ko pala dito, no?